Isipin niyo ang isang araw na puno ng mahika at sorpresa. Isang kwento kung saan ang simpleng tanong ng isang bata ay nagbigay daan sa isang mahiwagang sagot. Ano kaya ang sikreto ng kaligayahan? Alamin natin sa kwentong ito na siguradong magpapanganga sa inyo hanggang sa dulo. Huwag kayong aalis dahil hindi niyo inaasahan ang twist na darating. Sa isang tahimik na baryo, may isang mahiwagang puno na nagngangalang Banyuhay. Ang puno na ito ay pinaniniwala ang may kakayahang magbigay ng kahit anong hiling ng sinumang lumapit at magbigay ng alay. Ngunit may isang lihim na iilang tao lamang ang nakakaalam. Si Ana, isang batang babae na mahilig magtanong tungkol sa mundo, ay napag-alaman ang tungkol sa puno mula sa kanyang lola. Isang gabi, nagdesisyon siyang subukan kung totoo nga ang sinasabing mahika ng puno. Nagdala siya ng isang maliit na alay, isang simpleng bulaklak. Habang inilalagay niya ang bulaklak sa ilalim ng puno, biglang nagliwanag ang paligid at lumabas ang isang matandang babae na may nakakasilaw na ngiti. Ako si Aling Banaag, tagapangalaga ng Banyuhay. Ano ang iyong hiling, iha? Tanong ng matanda. Saglit na nag-isip si Ana bago sumagot. Gusto ko lang po malaman kung paano maging masaya, sabi niya nang may halong kaba. Ngumiti si Aling Banaag at sinabing, isara mo ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Ginawa ni Ana ang sinabi ng matanda. Sa kanyang paghinga, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nasa ibang lugar na siya. Isang lugar na puno ng mga bata, naglalaro at nagtatawanan. Ang mga mukha ng bawat isa ay puno ng kaligayahan. Ang sikreto ng kaligayahan ay hindi sa paghahanap sa mga bagay na wala ka, kundi sa pagpapahalaga sa mga bagay na meron ka, bulong ng isang bata sa kanyang tenga. Biglang bumalik si Ana sa ilalim ng puno. Nakatayo pa rin si Aling Banaag, nakangiti. Ang kaligayahan ay laging nasa paligid mo, Ana. Kailangan mo lang itong makita at pahalagahan, sabi niya bago siya naglaho. Mula sa araw na yon, nagbago si Ana. Naging mas masayahin siya at laging nagpapasalamat sa mga simpleng bagay. Naging inspirasyon siya sa buong baryo. At ang kwento ng puno ng Banyuhay ay kumalat na parang apoy, nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa lahat ng nakarinig. Kaya mga kaibigan, tandaan natin ang aral ng kwentong ito. Ang kaligayahan ay hindi sa mga bagay na material, kundi sa mga simpleng bagay na nasa paligid natin. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong magbibigay ng inspirasyon at aral sa ating buhay. Salamat sa inyong panonood.